ngayon lang tayo ulit makakapag-vlog. No? Ayan yung isang motor natin. Yung CR152. Ayan. Hindi ko alam kung ibebenta ko ba siya or gagawin ko na lang siyang project bike. Ganon. Now we are using, nice English, Honda Click 125. Ito yung version 4, no? Version 4 special edition, no? Hindi to, iba pa yung limited edition nila. So hindi ito yung limited edition nila. Medyo hindi ko kasi trip yung kulay ng limited edition, kulay blue and white. Yan, so kanya-kanyang preference lang naman tayo, no? Ito naman ang kulay nito ay black, gray, then ito yung grab bar, dahil nga special edition siya, ay kulay brown or copper, parang ganun, no? Medyo na umaos tayo kasi masakit ang lalamunan. Yan, pati yung gulong nito ganun din, same lang din na ang grab bar natin, special edition. Ayan, hindi ko alam kung dapat ang kukunin ko kasi noon ay black white, so nainip ako, kaya gray at black ang nakuha natin. Pero solid naman yung kulay niya. Ayan. So bigyan natin ng konting review. Ayan, kahit medyo late na tayo. Ayan, sakto dumadaan tayo dito sa may rough road. Suspension niya ay goods naman para sa akin. Hindi siya kagaya nung ibang scooter na na-drive ko na medyo matagtag, no? So yung review natin kanina naputol, no? Yung bago lang siya, yan kung nakita nyo yung Odo 1.3 lang, pero may langit-ngit na, may nalangit-ngit sa likod. Di ko alam, pag nalulubak lang siya, pero yun lang naman yun, yung langit-ngit lang yung inaano ko. Sa dragging, hindi ko masyadong yung dragging kasi, teka, sabit ang natin. Parang andun pa rin yata yung dragging niya, pero hindi naman ako nababother dun sa dragging na yun kasi tamang tama lang naman siya, or dahil hindi ako sanay gumamit ng scooter, no? Kasi ang lagi kong gamit ay manual. Maririnig nyo na langit-ngit, parang sa swing arm sa likod, nalangit-ngit. Tapos ito yung ilaw niya sa gabi. Yan ang low, ito ang high, low and high. Pag ikaw yung nagda-drive, parang medyo mahina siya, no? Pero pag nakasalubong mo to sa daan, basta tumama yung ilaw nito, alam mo Honda Click yun. Sa speed, siguro marami naman ang nakakalam sa speed at kakayahan ng Click. So hindi na natin gagawa ng video to, no? Overtake naman natin to. At overtaking, kaya malakas. Malakas siya sa overtaking, no? Binibigay niya agad yung power na gusto mo. Kaya nga sinasabi nila sa Honda Click, all stock, goods na, sabi nila. Pero syempre depende pa rin yan. Kapag hindi ka na nakontento or nasanay ka na sa motor mo, talagang babaguhin mo na yun. Sabi ko nga dun sa isang pinsan ko, sa speed, sabi ko parang hindi pa ako sanay dito, parang 60 to 80 lang okay na ako. Kasi pag bumibilis siya, dahil nga scooter, pag medyo magaan siya, parang lumulutang na, ganun yung pakiramdam ko dito. Siguro pag nasanay ka ako, baka tayo mag setup ng mga panggilid na yan. So, ngayon pa kasi parang ginagamay ko pa yung scooter. Kaya naman mabagal yung takbo ko ngayon, gawa nung wala kasi akong external mic sa GoPro. So hindi nyo ako maririnig na nagsasalita, medyo mahangin, ganun. Hindi ko kasi dala yung Insta 360, kaya yung GoPro yung gamit natin. Pero mamaya testing natin to sa highway. Lalagyan ko kayo ng konting clip, mga speed, yung mga natin pag acceleration, yan, acceleration. Bigyan ko kayo ng clip sa acceleration.
Pero hindi naman tayo magta-top speed dito. Hindi tayo magta-top speed. Kasi medyo umulan din kasi, kaya medyo madulas yung daan. So ingat-ingat lang doon. Saka syempre highway yun eh. Maraming nadadaan na biglaan. Saka gabi na. Kaya oras na 9:25. Yun pala no, sa gauge, yun yung gusto ko dito, may oras na. Kasi syempre yung isang motor ko classic yun classic na motor. So wala siyang ganyang oras. Wala din siyang voltmeter. Kailangan gagaanon mo pa ng voltmeter. Ito meron na. Yan, may voltmeter na siya. Tapos yan, fuel gauge. Tsaka natutuwa ako dito yung fuel consumption niya, no? Napakatipid niya. Kasi doon sa isang motor ko 300, 500 hindi pa puno yung tangke ng motor ko. Kasi 12 point basta ganyan, 12 point something yun. Ito, gulat ako 300, nagpagas ako. Nasanay kasi ako doon sa isang motor, nagpagas ako ng 300 dito. Hindi umabot ng 300. Kasi nga pala, maliit nga pala yung tangke nito. Pero sa tangke niya na ganun kaliit, no, napakatipid din niya. Ang layo din ang nararating niya. Kaya sobra ako nanibago doon. Sa performance saka sa looks, okay naman ako dito sa click. Medyo noong una nag-aalangan ako kasi nga common ng click. Pero nung lumabas yung mga ganitong kulay, saka nung nakita ko yung all gray, yan, gusto ko yung all gray tsaka yung all white. Yan, version 3. So gusto ko yun, yung version na yun. Mukhang bagong driver si Bossing ah. Go. Ang bago nga. Bago din yung sasakyan. Magata naman eh. Kasi yan. Kaya natin para hindi siya mailang. Forma nitong click na nakikita ko ngayon ay yung Indonesian concept, no? Kasi hindi ako fan ng maninipis na gulong, no? Yung Indonesian concept kaya siya nagustuhan kasi yung dating niya kala mo pang racetrack din na pang show, kasi yung gulong niya pang racing yung itsura ganun. Yun yung gusto kong gulong. Hindi ko alam kung Pirelli yata yan eh. Yun. Tsaka bala ko rin magpalit ng shock nito sa likod. Although maganda naman siya, pero siyempre yung forma pa rin gusto natin, tsaka yung performance ma-adjust yun. Yan. So sa mga matagal nang na mga matagal nang naka-scooter, tapos may mga alam na sa suspension na maganda, no, comment nyo na lang yung comment nyo yung magandang suspension na experience nyo o nagamit nyo. Yan, tapos subukan natin, pagpipilian natin kung ano yung gagamitin natin para sa likod. Yan. Tapos sa unahan, gusto ko rin ipa-lowered ng konti lang. Pero ayoko kasi nung lowered na tatanggalin yung tornilyo. Hindi ko alam kung okay din ba yung magic lowered na tinatawag. Ganon. Or kung meron din kayong alam na medyo lowered na yung nabibili, yung lowered na talaga na hindi mo na kailangan magtabas-tabas. Yan. So comment nyo na lang din kasi ayaw ko nung nito yung sa unahan, yung gulong nya masyadong angat sa tapalodo. Ang pangit. Pero sakto lang naman to sa build nung click, kasi yung click mababa ang ground clearance. Para sa akin, yung bangka na kung tawagin nila, mababa yung bangka nito eh. Kaya pag nag-lowered ka pa ng husto, sasahid ka talaga sa hams. Kailangan mo talagang sumete para makaano ka, para hindi ka sumayad, no? So yun lang naman, tapusin ko na dito yung video. Tapos lagyan ko na ng clip about dun sa acceleration natin.
Yung isa pa palang nagustuhan ko dito, no, yung braking system niya. Talagang malakas to. Kasi nasubukan ko na rin to. Na sa Amadeo, muntik-muntikan na. Kasi marami talaga ano doon na-aksidente sa Amadeo. Yung kotse kasi doon sa unahan na yung tatakbong ano lang, yung cruising speed lang, 60, 70 ganyan. Then bigla siya nag-brake tapos biglang lumiko. So wala signal, no. Ganun talaga as in brake. Yan. Tapos nasubukan ko yung braking system na to, talagang hinto. Pero syempre medyo kinabahan din tayo dun, medyo pinagpawisan ng mga munggo-munggo. Ayan. Kaya nagpawisan ng malamig. Kasi pababa din yun, yung daan na yun. So medyo mabilis yung bulusok, no. Pero yung speed natin nun ay 60-70 lang naman. So yun lang. I-add ko lang yung braking system nito na maganda talaga yung combi brake. Kahit di siya ABS.